From Calapan City, we are going to Canobing Uno to conduct an interview together with the owner of the Coco Farm. Coco Farm is a place that used to be full of coconuts. That's where they get the name of the place, which is the Coco Farm. This is located at Canobing Uno. We traveled for about 30 minutes to reach the place. Welcome to Coco Farm and we're here for documentation. Ano pang hinihintay natin? Harap na! Ayan. Coco Farm Spring Resort is open every day, starting from 8 a.m. to 6 p.m. The entrance fee in the resort is ranging from 50 to 70 pesos. 50 for senior citizens, 70 for 2 years old and above, and babies are free aging 2 years old and below. You can contact them at those numbers that are flashed on your screens. Coco Farm Spring Resort has an extension called Coco Farm Annex. Sir, paano po nagsimula po yung Coco Farm? Ano pong history po ng Coco Farm? Nag-start kami year 2000. Kasi itong lugar na ito, dating coconut plantation nito. Ako na farm, marami dito yung kaya naisip namin pangalan Coco Farm. So nag-start kami dahil may mga free-flowing na tubig dito. So hinarness namin ng tubig, nagawa kami ng swimming pool, tapos fish pond. So nag-take advantage kami ng availability ng tubig dito. Kaya nag-start. Kaya lang pag-umpisa ang Coco Farm. Pero ang Coco Farm ay dati, isa lang yung main. Tapos nag-extend kami dito. Nagkaroon ng annex. Parang 23 years in operation kami. 3 years. Tagal na po. Okay. Na-encounter na po ba kayong customer na sinisigawan kayo pinapahiya? Sa isang taon ko rito, meron na. Pero, mga one time ko lang, twice. Pero hindi naman madala. Good morning. What are some of the specific challenges or issues related to multicultural diversity that your organization has encountered in the tourism and hospitality sector? Hindi na Tagalog ako. Kasi dito naman, sa resort business, iba-ibang klaseng tao may encounter mo. Yung mga foreigner, yung local, sa iba-ibang. So, ang ginagawa ng management, nagiging flexible ka sa mga customer. Kung nagkaroon ka ng mga guests na, alam mo namang, foreigner, siyempre alam mo dapat ang kultura nila. So, yun ang, dapat maging flexible ka lang sa mga guests. Yun lang masasabi ko dito sa European business. So, dapat, ikaw ang nag-a-adjust, hindi sila nag-a-adjust sa iyo. Ikaw ang dapat mag-adjust sa guests. Yun ang dapat. Yun lang. Another po is, how does your company encourage and promote diversity and inclusivity among your staff and within your customer base? Siyempre, yung mga tao namin dito, yung mga namin dito, katulad ng front desk namin. Sinasanay namin sila para makipag sa mga iba't ibang klase ng tao. Kahit hindi sabihin natin hindi taga rito, taga ibang lugar, kailan marunong sila makibagay. At any untoward incident na dapat patience ang kailangan. Marunong umunawa sa kanila. Sa mga kung ano man mga untoward incident na magkaroon ng plano kayo sa guest, kung ano makipag-settle o hindi na sila.
Yun lang experience. How do you train your employees to be sensitive and respectful of different cultures and backgrounds? Hindi, kasi ang mga ano naman, ang mga service ano namin dito, mga tao namin dito, nakaka-attend din ng mga ano, ng mga training sa pakikipagtungo sa mga guests. At saka yung management, nakaka-attend ako ng maraming training ano tungkol sa guest relation. So, nire-relate ko na lang sa kanila para malaman nila kung paano makitungo sa mga guests. Yes. How do you handle situations where employees or customers experience discrimination or bias based on their culture background? So far, wala pa naman kaming nangyayari sa amin gano'n. Pero kung sakasakaling ano, wala kaming discrimination dito. Yun ang inaano ko sa kanila. Kaya walang discrimination dito. Ang ano, kung anong kahit anong klaseng guest yan, basta guest yan, ano sa amin, open kami doon sa lahat ng guests. Hindi kami nagdi-discriminate o ano. Yun ang sinasabi ko sa mga tao ko dito. Hindi dapat nag-discriminate ng tao. Last two is, in your experience, what advice or recommendation would you give to another organization in the tourism and hospitality industry looking to be better embrace and manage multicultural in their workplace? Sa amin, sa ano, Hotel Resort Association ng Calapan, pag-uusapan din namin yan, yung customer relation. Kasi matagal na naman yan eh. Kasi nag-uumpisa ka pala ng business, ng ganitong business, lalo ganito, service-oriented business na ganito. Alam mo na yung ano, yung mga ano nyo, yung mga target ano nyo na at saka yung mga purpose nyo. Dapat alam nyo, vision nyo, kaya meron kayong designated vision na talagang ang service-oriented. Let's say parang isang family na magkakaroon ka ng bisita, entertain mo sila or bibigyan mo sila ng magandang serbisyo na kailangan magkaroon ng negative ano sa kanila impression yung lugar kasi siyempre pag nagkaroon ng negative impression yan yung lugar magkakaroon ng epekto sa business. So ang lugar dapat talagang service oriented kailangan at yun ang hindi na napag-uusapan namin, yun din ang namin sa association. Kasi isang sa amin, asosasyon kami, isang mali yung isa, ay siyempre, magiging sa amin, magiging negative sa amin, negative impression sa amin. Yun lang masasabi ko. Therefore, thank you. Yun nga po, yung pagdating po ba dito, ayos po ba yung pag-welcome sa inyo o pag-ibig ng mga staff? Kasi before naman kami pumunta dito, kumbaga nakaset na. Dahil wala na kaming bayad sa entrance dahil madami kasi kami. Kaya yung pinsan ko na lang nakipag-coordinate dun sa may-ari. Na halimbawa, hindi ko lang alam kung magkano yung pinag-anuhan nila na ibabayad dun sa pero kahit ilan kami, napayag naman sila na lahat na, libre na lahat. Hindi ko lang alam kung magkano yun. Pero ang entrance nila din parang 70, di ba? Pero nung mga nagdaang ang gawa naman namin, kami malimit din eh. Pagka yung halimbawa, katulad dun sa cluster namin, ilang barangay kami sa cluster. 12 barangays kami. Ang pagka halimbawa, tapos kami ng isang program, yung kami na, tayo naman lumabas, mag-swimming. Hindi kami napunta dahil malamig ang tubig. Tsaka mas mura ang entrance compare katulad sa Eduardo, di ba? Magkano na yun, 100 plus ang Kaya po ito po yung napili ninyo na. Oo, kaya pagka di mo na lang, kukupunin tayo, mas madali, nasa gitna ng kasi ang kasamahan ko isang sabi, mas malapit sila din. Kaya pagka sabi, Thank you po.